Magandang tanghali sa inyong lahat dahil hapon ngayon dito diyan sa Chiba. Wala po kami diyan physically but spiritually magkakasama tayo. Nandito kami ngayon sa Okotama Bible Camp. So, pre-recorded po ito pero advance na yung aking pangangaral sa inyo kaya para na rin kasama nyo ako tung araw na to. Bagamat kami nasa Okotama, kayo nandiyan sa Chiba. So, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa banal na espiritu, ang kapangyarihan niyang sumasa atin bilang mga tao ng Diyos na pinananahanan ng kanyang Espiritu Santo. Bago sa lahat, manalangin tayo. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa banal mong Espiritu na tinanggap namin nung si Jesus kami sumampalataya sa kanyang pangalan. Ipinagkalooban mo kami ng iyong Espiritu na siyang nananahan sa amin at mananatili sa amin, sasamahan kami magpakailanman. Sa magitan niya kami nakakaunawa ng mga katuroang espiritual at natututunan namin sa kanyang gabay ang banal na kasulatan. Ama naming nasa langit, patnubayan mo kami ng banal mong espiritu sa kaluwalhatian ng anak ng Diyos na si Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang topic po natin is, nakikita nyo rito ating screen ay the Holy Spirit, power of God within us. Three kinds of Christian. Okay. So, bilang Kristiyano, tayong lahat na tumanggap sa Espiritu Santo ay pinananahanan ng Holy Spirit. Amen? Kaya ang isang taong may Holy Spirit, ang tawag diyan Christian. Kasi pag hindi siya Christian, non-believers. Ang Kristiyano ay may Holy Spirit sa kanyang puso, sa kanyang katawan. Yung presence of God inside, yung sinasabi nating pogi. So therefore, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Christ. And if you do not belong to Christ, no one died for your sins, no one paid for the penalty of your sins, therefore, you will be the one to pay for the penalty of your sins. And alam naman natin, hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan sa dami ng ating nagawang kasalanan, at kung tayo mamamatay, tayo magbabayad niyan sa impyerno. At salamat na lang kay Jesus na matay sa krus. At siya nabuhay na muli, iniwan sa ating mga mananampalataya ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. So therefore, ulitin ko po, ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, bagamat siya may mga relihiyong napasukan o pinaniniwalaan, siya po ay hindi Christian. Pag sinabing Christian, ang taong pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Ibig sabihin, Christ in one. So therefore, Christian is a person who has a Holy Spirit in his life or her life. Yan pong Holy Spirit na yan ay may kapangyarihang gumalaw sa buhay natin. At yan pong pag-uusapan natin, no? According to Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him, God, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Yung pong salitang within us, kapangyarihan na gumagalaw, gumagawa sa kalooban natin. Yan po ay ang banal na Espiritu. Dahil yan ang pangako sa Bible, pag tayo po ay tumanggap sa Holy Spirit, ang sabi po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So madaling salita kapatid, pag Kristiyano ka, ikaw ay makapangyarihan, meron kang kakayahang mag-overcome ng problema, kabigatan sa buhay, suliranin, mga bagay na pagsubok na pinagdaraanan ng maraming tao at lahat ng tao sa mundo dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama natin. Hindi tayo basta-basta nalulugbok, nahiwala ng pag-asa, nahihirapan dahil God's power is living inside of us. According to Zechariah 4:6, this is the word of the Lord, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Hindi sa kakayahan ng tao o ng anumang nilalang, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung wala po tayong kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hindi po natin kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano. Kasi yung turo ni Jesus, isa sa mga turo niya na napaka-imposibleng maisagawa ng taong walang Espiritu niya, yung love your enemy.
O, ikaw, Erica, kaya bang mahalin yung kaaway mo? And forgive those who persecute you. O, meron po tayong audience dito. Si Kuya Hides, saka si Ate Erica, dahil sila po yung katulong ni Pastor nagla-live dito sa church. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang tumutulong sa Kristiyano para maisagawa nila yung mga katuruan at mga habilin ni Jesus Christ. To live a Christian life apart from the power of the Holy Spirit of Christ, it is impossible. Salamat na lamang merong Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, na nagbibigay sa atin ng kakayahan para maisagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ano sabi rito sa 1 2 Peter 1:3? His divine power. Tignan nyo mabuti ha. Divine power, hindi demonic power, divine. Kasi pagka demonic sa diablo, divine sa Diyos. Has given us everything we need. O, kita nyo, ibinigay na lahat yung kailangan natin. Kailangan saan? For a godly life through our knowledge of Him who called us by His glory and goodness. Yung divine power na yun, yung Holy Spirit na sumasama sa atin, siya ang nagbibigay sa atin ng kaloob, kakayahan, abilidad, at ng kaloob upang maisagawa natin yung panawagan sa atin ng Lord. Alam po ba ang panawagan ng Lord sa atin? Tayo mabuhay ng tama, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya daw nating ipamuhay yun ng alin? Godly life. Kaya yung pagpapatawad sa kaaway, pagmamahal sa kaaway, godly living yun. Kesa naman papatayin mo yung kaaway mo, ungodly yun, demonic yun, di ba? Ayaw ni Lord yun, sasaktan mo yung kaaway mo, susuntukin mo, sasampalin mo, mumurahin mo. Nasasaktan natin sila. Sabi ng Bible, love overcomes multitudes of sins. Cover all the multitudes of sin. Love never fail. Love conquers all. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, since ang kanyang bunga ng Espiritu sa atin ay pag-ibig, kaya nakakuha nating mahalin yan. Sabi mo sa katabi mo dyan, love na kasi ko. Yan, sabi mo dyan. Huwag mo na akong awayin. Ganunin mo. Kasi ang sabi ng Lord, inuutusan tayong magmahal dahil ang pag-ibig ay sumasa atin. Divine power yan. Kakayanin natin kahit hindi ka ibig-ibig ang tao o ang taong umaaway sa atin. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Ngayon, dahil ang kapangyarihan ng Lord na ay sumasa atin, titignan natin ngayon kung kayo ba talaga ay ginagalawan ng kapangyarihan na yan o baka napakahina o minsan wala pa talaga. Pag-aralan natin ang tatlong klaseng Christian na ginagalawan ng Espiritu ng Diyos. Ready na ba kayo? Sabi mo sa atin mo, ready ka na? Okay. Sabi ng Ephesians 2:8, for it's by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one could boast or should boast and can boast. Ibig sabihin, ang kaloob ng Diyos ay libre, hindi po natin binayaran. Hindi natin binayaran ng Holy Spirit para pumasok sa buhay natin. Sumampalataya lang tayo kay Jesus, kaya ibinigay sa atin ang Espiritu niya. Kaya sabi niyang Bible, verse 10, ng Ephesians 2:9, 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus. Para saan? To do good works. Ayan. Kaya ikaw na merong Holy Spirit sa katawan, ang pagkatao mo ngayon ay nakahanda yan, nakaprepare yan para gumawa ng masama, hindi, mabuti. Sino naghanda nun para magawa natin? Which God prepared in advance for us to do. Kaya ka nakakagawa ngayon ng mabuti, nakakapagpatawad, nakakapagpakumbaba, nakakapagparaya, hindi ka na ngayon nagiging mayabang, hindi ka na nagiging makasarili, nawawala na yung pagiging selfish mo at pagiging mataray mo. Bakit? Inihanda pala ng Lord ang buhay mo kay Kristo Jesus para gumawa ng mabuti. Paano mo ngayon nagagawa ang mabuti? Dahil binigyan ka ng Espiritu Santo. Kaya yung taong walang Holy Spirit, gawan mo ng masama yan, siguro babalikan ka niyan. Saktan mo yan, sasaktan ka rin yan. Awayin mo, aawayin ka niyan. Kasi wala sa kanya yung Espiritu ni Jesus na
nagbabata, nagmamahal, nagpapakumbaba, nagpapatawad, nagpaparaya. Yan ang spiritual characteristic ni Jesus Christ eh. Kaya ang isang taong may Holy Spirit ni Jesus Christ sa puso niya, nagiging karakter ni Jesus ang buhay niya. Kaya sabi sa Bible, Ephesians 2:10, inihanda tayo ng Lord para magawa natin ang mga mabubuting bagay dahil nasuma sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya tandaan po natin, doing good works is not the way to salvation. You are doing good works because you are already declared by God saved, accepted in heaven because of your faith in His Son Jesus Christ. Ulitin ko para maintindihan, na hindi ka maliligtas sa mamagitan ng mabuti mong gawa. Ikaw ay iniligtas ni Jesus, kaya nilagay sa iyo ang Espiritu niya, kaya ka ngayon nakakagawa ng mabuti. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakapangyarihan to do good works. Ayun, to do good works. The Spirit in you moves you. The Spirit in you compels you, force you to do good works. Sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, kahit naiinis ka dyan sa katabi mo, patawarin mo na. Magbabayad din ng utang yan. Ganon. Pastor, hindi nagbabayad ng utang eh. Singilin mo kasi. Pag hindi mo sinisingil, hindi talaga magbabayad, makakalimot yan. Amen? Pero ang maganda, hindi ka na nagagalit. Hindi ka tulad ng araw pag hindi nagbayad ng utang, pinupok mo sa ulo, binabatukan mo, sinisigawan mo, sinusumbatan mo, hindi ka na ganun ngayon. Amen ba yun, sister? Meron mo umi-amen dito, nakaka-relate. Kayo diyan, nakaka-relate din kayo. Yung Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin para gumawa ng mabuti. Ayun ginawa daw tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinanggap natin si Jesus para gumawa na tayo ng mabuti dahil nakagawa natin mabuti because of the Holy Spirit power within you. So therefore, Philippians 2:12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, continue, itutuloy nyo na lang to work out, hindi to work for. Work out. Ibig sabihin, para ka nagwo-workout. May muscle ka na, pero nagwo-workout ka para lumaki. Tumibay at lumakas ang muscle mo. Ganon din yung salvation natin. Nandyan na yan. Wino-workout mo lang para maging manifested. Makikita ng tao na talagang ligtas ka at ikaw tagalangit, Christian ka talaga. Work out your salvation with fear and trembling. Kaya tayo po ino-workout natin yung salvation. Amen po ba yun? Dahil sabi nga niya, kasunod nung Bible verse na yon sa Philippians 2:13, for it is God. Kita nyo? Sino daw? God. Holy Spirit, Jesus Christ, isa lang naman sila, si Lord na sumasayo, who works in you, hindi outside of you. Sa loob mo, siya yung anong ginagawa ng Diyos sa loob mo? To will and to act upang udyukan ka at gawin yung mga bagay-bagay na gusto niya ayon sa kanyang kalooban. Gusto ng Lord, mabait tayo, magpakumbaba, magmahal, magpatawad, magparaya, umintindi. Good works po yun tumulong, magsakripisyo para sa nangangailangan. Yun ang good purpose ni God kaya tayo binigyan ng Holy Spirit Kaya nga Holy Spirit, magiging holy ka at spiritual ka. Amen? So therefore, kung titignan po natin, meron 3 klaseng Christian na talagang masasabi natin, iba-iba ang galaw sa kanila ng Holy Spirit o iba-iba kung paano sila mag-response sa udyok at impressions ng Espiritu Santo sa buhay nila. Yung iba kasi ginigrieve, yung iba nila, dinededman nila ang Holy Spirit. Tinuturuan na sila, inuudyokan na silang magpatawad, sumunod, pero tigas pa rin ang ulo, sinusunod yung sarili. Lalo pag nagagalit, sabi ng Holy Spirit, mahalin mo ang asawa mo, hindi, papatayin ko siya. Hindi ganon. Holy Spirit na nagsasalita siya, yung nararamdaman pa rin sinusunod mo. Tingnan natin, 3 klase ng Kristiyano. A rowboat Christian, steamboat Christian, sailboat Christian, and the steamboat Christian. Nasaan ka dyan? Sabi mo sa katabi mo, nasaan ka kaya dyan? Sabi mo sa katabi mo rin, baka wala tayo dyan.
Tatlong klase ang Kristiyano. Kung pag-aaralan po natin, isa-isayin natin sila. Doon muna pag-usapan natin yung robot Christian. Tignan nyo naman ang itsura niya. Mukhang gulagulanit na, hingal na, mukhang hirap na sa buhay. Mukhang pagod na, row your boat, gentle down the stream. Merrily. Hirap na siya sa buhay niya. Tignan natin ang robot Christian. The robot Christian. Say it with me, robot Christian. Parang robot lang, robot. Pag sinabing robot, nagsasagwan siya. Yung sagwan niya ang nagpapadaandar ng kanyang bangka. Pag hindi siya nagsagwan, saan siya pupunta? Wala, dun lang siya sa lugar niya. Okay, aalurin na lang siya ng alon kung malakas ang alon sa dagat. Okay? Wala siya mapupuntahan. Walang direksyon yan at wala yang improvement. Ganyan na maraming Christian. Tagal-tagal na nakaupo dyan sa church. Naku, wala man lang improvement ang karakter. Hindi nagbabago ugali. At mga robot Christian yan. Hindi umuusag, hindi nagpo-progress, hindi umaangat yung kanilang personal life. Ni John 3:16, hindi ma-memorize. Psalms 119, the word is the lamp unto. Hindi na nakalimutan pa. Ano ba yan? Ang tagal ng Christian, walang alam sa Bible, hindi na i-improve ang ugali. Mga robot Christian yan, hindi sila nagpo-progress. Bakit? Sabi ni Paul sa Galatians 3 verse 1, faith or observance of the law. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Sabi ni Paul dun sa mga Galatian Christian. Gusto ko may malamang isang bagay lang sa inyo. Did you receive the Holy Spirit by observing the law? Or by doing your own effort? Or doing your own works? Or by believing what you heard? Kasi may mga Kristiyano, nagsimula sa pananampalataya, gustong tapusin yung kanilang pananampalataya sa sariling gawa. Hindi mo kayang tapusin yun. Si Lord ang nagsimula sa iyo, siya tatapos nun. He who began a good work in you will be able to complete it. Ang problema, yung iba ayaw naman talagang makipag-work with God, cooperate with God, kaya hindi naman nagpo-progress. Kaya ang ginagawa, sa sarili niyang lakas, gusto niyang umusad ang kanyang bangka. Mabilis ba ang robot, Christian? Nakadepende yan sa lakas ng kanyang pagsagwan. Paano kung malakas ang hangin, kontra ka sa hangin? Di walang improvement nangyari sa buhay mo. Di ba? Wala kang katulong Wala kang lakas na magpopersa sa iyo para i-move forward kang mabilis Sarili mong lakas yun Kaya hindi mo kakayanin ipamuhay ang Christian life by your own personal strength. It is not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Hindi sa Espiritu mo. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Kita nyo? Huwag kayong gagalaw, labas at kung wala ang udyok at tulong ng Holy Spirit. Ibig sabihin, pag gumagalaw ka ng iyong sariling life, buhay mo, trabaho mo, o business mo, na walang tulong ng taas, mapapagod ka. Sabi mo, ayoko na, pagod na, give up na ako. Paano sarili mong lakas? Hindi ka uma-acknowledge kay Lord. Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own strength or understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ibig sabihin, dire-diretso yung path mo, hindi na gutya-gutya, hindi na gula-gulanit, hindi na bara-bara, hindi na hampas-hampas ng alon. May power na dire-diretso yung naggagabay sa'yo. Ang robot Christian po, sariling effort ang ginagawa niyang progress. Dumedepend sa sariling lakas. Kaya madali siyang ma-stress. Madaling mapagod, madaling maasar, makakita lang ng problema sa church. Naku, ang dami nakikita. Ano ba yan? Nakakapagod. Ako lang galaw ng galaw dito. Si Erica, hindi gumagalaw. Di ba? May mga ganyang Christian, yung bang parang Martha. Kilala mo niyo ba si Martha? Si Martha, kilala mo, Erica? Si Martha, angal ng angal yun. Sabi niya kay Jesus, oy, Lord Jesus, busy ako nagluluto dito para sa pagkain niyo. Yung kapatid ko,
Nakaupo lang dyan, nakikinig sa iyo. Sabihin nyo nga, tulungan ako dito. Gumagalaw siya sa sarili niyang lakas eh. Ano sabi ni Jesus Christ niya, oy Marta, sabog-sabog utak mo. Pinili ng kapatid mo, mas mainam kaysa dyan sa pinagagawa mo. Bakit sinabi ko bang magluto ka ng maraming pagkain ko? Mahalaga, makinig po rito, makinig ka. Tumanggap ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na buhay sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mapapagod ka pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos at nakikinig sa Diyos. Gumagalaw ka ng sarili mong diskarte, hindi naman pala pinapagawa ng Lord sa iyo yan. Ilang kakilala niyo yung tao na gumagalaw sa sarili niyang lakas at talino. Hindi kinukonsulta si Lord, hindi kumukonsulta. Robot Christian ka, mapapagod ka. Sasabihin mo, ayoko na. Wala naman akong kakayahan matapos itong project ko, itong aking business, itong aking schooling, itong aking, ang married life ko, pagod na ako, itong asawa ko, gusto ko nang itapon sa basura, itong mga anak ko, nainis na ako. Mapapagod ka pag hindi ka tulungan ng Holy Spirit. Self-effort ka eh, sariling effort mong ginaganapan mo eh. Liwanag ba yun? O, kaya po ang mga robot Christian, wala po yung mararating. Pagod lang inabot niyan. Kaya sabi ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 3, are you so foolish? Kita mo, foolish daw sila. After beginning with the Spirit, you are now trying to attain your goal by human effort. Hindi po human effort ang salvation. Christian life is not only human effort. Yes, meron tayong participation, but still, God working inside of you, helping you to fulfill the good purpose of God. Ephesians 2:10. Maliwanag po ba yun? Kaya kung gusto mong magtagumpay sa buhay, sa ministry, sa business, sa pag-aaral, na may kasamang kagalakan sa puso, samahan ka ng Lord, magpasama ka kay Lord, at makipag-cooperate ka sa Diyos. Sabi mo, Lord, help me with this attempt, because without you, I cannot make it. Nagigets niyo ba ako, mga mayamahal? Sabi ni Jesus, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. O, kita nyo? Kaya nagiging productive ang buhay natin dahil may katulong tayo. Sino katulong natin? Hindi yung boss mo, hindi yung nanay mo, tatay mo, kundi si Lord. Dahil Jesus Christ says, apart from me, you can do nothing. Pangalawa po, kaya po yan po, kita niyo po, stress na stress ang mga robot Christian. No? Sa sobrang inis niya, kinagat niya na yung computer niya. Huwag kayong ganyan, ha? Huwag niyong awayin yung computer niyo. Oh, huwag niyong kagatin yan, hindi papalagyan. Nai-stress lang kayo. Kaya, para hindi ma-stress, ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Trust in the Lord. Okay, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Cast your cares upon Him because He cares for you. 1 Peter 5:7. Pagkatiwala mo kay Lord yan, hindi mo kakayanin. May stress ka lang. Kaya nga si Doc Willie na-stress. O ngayon, nagkakasakit. Yung stress po, number 1 killer yan. Kaya tanggalin mo sa katabi mo, wag mo kong stressin. Sabay ka ng gano'n, di ba? Sabi mo rin sa katabi mo, ikaw ang stressor ko. Huwag kayo nang i-stress at huwag kayo magpapa-stress. Pag merong stressor sa buhay nyo, panalangin nyo sila na maging mabait, maging magaang sa buhay. Hindi ayaw ng Lord ng puro mabibigat lang ating iniisip at makasama sa buhay. Madali tayong mamatay, magkasakit. Natatawa po yung mga audience ko rito. Praise the Lord for that. Pangalawa po, sailboat Christian. Baka ikaw naman, sailboat ka naman. Ano ba yung sailboat, pastor? Kita ganyan, as the description says, sailboat. Itong mga klaseng Christian, ito yung gagalaw lang pag may hangin. Kung saan may uso, nandun sa, may outing, yama kami dyan, ang bibilis niyan. May swimming, masama kami dun. May kainan, may kainan dun sila. Yan, sila yung mga sailboat Christian. Kung saan ang wave ng madla, kung saan ang flow ng marami, sunod-sunuran lang yan. Ganito. Kung ang hangin papunta rito, pupunta siya ron. Kung hangin pupunta rito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Baka ikaw yan, sailboat Christian. Wala kang direction, wala kang conviction, wala kang personal commitment. Pag sinabi mo, kahit wala sila sa church, pupunta ako ron, maglilinis ako. So sabi mo, wala sila sa church, malungkot. Hindi na rin pupunta. Sailboat Christian yan. Kung saan nandun ang marami, nandun ka. Where the crowd is, you flow with the crowd.
Yan po yung mga taong walang conviction, walang personal decision. Pag sinabi ng Holy Spirit, pumunta ka dito, kahit walang dumadaan doon, nag-iisa ka, hindi yung, ay, walang tao, walang nanonood, walang nag-iisa lang ako, dito ako sa marami. Hindi ka naman, crowd pleaser, we are God pleaser, not people pleaser. Yan, maraming sailboat Christian, ganyan eh. Hindi mo malaman kung saan tumatayo ang posisyon niya sa buhay niya. Pag sinabi, sila lahat, pastor, nagsha-shopping na rin ako. Eh, bakit Sunday morning, nagsha-shopping ka eh, nasa church ka dapat? Di ba? Tapos nagkita-kita pa kayo magkakapatiran doon sa shopping center. Ay, nandito ka rin, nakulag tayo kay pastor. Ay, oo nga, kung magbibideo, huwag ka magpipicture, makita tayo. Nakakaya kayo, di ba? Kung alam mo, your Sabbath, your Sunday is to worship the Lord, huwag kang magpa-flow dun sa mga friends mo na porket sila magsha-shopping, shopping ka na rin. Alam mo commitment mo. Hindi ka sailboat Christian. Ano ba yung sailboat? Tingnan natin si Peter. Sample natin. Kilala si Pedro. John 18:25. Meanwhile, Simon Peter was still standing there, warming himself. So they asked him, you aren't one of his disciples too? Are you? He denied it, saying, I am not. Tingnan mo si Pedro. Alam mo anong nangyari nung si Jesus ay hinuhusgahan ng kaaway, ay ng mga religious leader na ipapatay na siya? Nakita si Pedro ng babae dun sa malayo, nagpapainit. Sabi ng babae, hindi ba kasama ka ni Jesus ng taga Nazaret, isa ka sa mga disciple niya? Sabi ni Pedro, ay hindi ko kilala yan. 3 times niyang dinenay si Jesus. Bakit? It's a matter of life and death na eh. Sailboat Christian to si Pedro eh. Kung saan magaang ang buhay, dun siya eh. Pagka nagkakahigpitan na, ayaw niya na eh. Ganun ka ba? Sailboat ka ba? Tandaan nyo, bago si Jesus mahuli, nagkaroon pa sila ng banal na hapunan. Sabi ni Jesus, isa sa inyo rito pagkakanulo ako. Tumayo yan si Pedro, ang yabang eh. Lord! Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko pag lalaban ko kayo ng patayan. Nung sabi ni Jesus sa kanya, ay Pedro, tumahimik ka. Yung naisip mo, hindi sinasabi mo, hindi galing sa Diyos yan. Pag tilaok ng manok, 3 beses. 3 beses mo akong itatatwa. Di ba nangyari yon? Oh. Wala siyang conviction eh. Kung nasa ng hangin, nandun siya. Kung nasa ng maayos, nandun. Kung saan na maganda, dun siya. Pagkapangit na, ayaw niya na. Sailboat Christian yan. Ang dami mga sailboat Christian dito sa mundo eh. Nakakaawa kayo. Tumayo kayo sa conviction nyo. Di ba? Ayan. Pangatlo, sa Mark chapter 14, verse 70. After a little while, those standing near said to Peter, surely you are one of them, for you are Galileans. Again, he denied it. Sa John 18:27, ganun din. Again, Peter denied it. And at that moment, the rooster began to crow. O, kita mo, tumilaok yung manok 3 times. Maraming Kristiyano, walang conviction, walang commitment, walang sacrifice, walang dedication. 2 Timothy 4:10, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens had gone to Galatia and Titus to Dalmatia. O, si Demas kasama ni Paul, nagmi-mission. Nung hindi na maganda ang missionary work nila, nakita, ay, ang ganda ng world. Ang daming offer, maraming work, maraming mga magaganda sa world. Iniwan na yung gawain, lumayas. Bakit? Lalapit lang ba tayo kay Jesus Christ pag masarap ang buhay? Magwo-worship lang ba tayo kay Jesus Christ para pagka-relax? Paano pag may mga problema na, may mga persecution na, may mga trials na, ayaw mo na kay Lord? Hindi mo alam yun na magpapatibay sa'yo. Sailboat Christian yan, kapatid. Naintindihan mo, sailboat Christian, hindi ka robot. Sailboat ka. Ano ba yung sailboat? Ito po explanation yan. They are the sailboats Christians. When the wind of revival come, they really live as their sails are put up. The boats make good progress at its sails alone. For a time, everything is wonderful. But when the wind stops blowing, the boat stops sailing and begins to drifting. Wala nang hangin eh.
Walang direksyon. Kung saan na lang dalhin siya ng alon, doon na lang siya. These people often get depressed and don't amount too much for the Lord until the wind of revival start blowing again. Pag may mga, may revival sa church, naku, sama tayo. May concert, ay, sama tayo. May outing, ay, sama tayo. Excited lang pag may magawa. Pagka meron na siyang, pag nag-iisa na lang siya, hindi na siya gagawa. Di ba? Pag wala yung mga friends niya sa church, hindi aatin. Ay, wala yung friends ko, hindi ako mag-church. Bakit? Pagdating ba sa langit, kasama ba yung friends mo? Mama, hindi ka pa welcome sa langit dahil sasabihin ni Lord, nag-church ka lang, nag-worship ka lang sa akin, pag nandiyan yung friends mo, wala yung mga friends mo rito, nasa baba. O paano yan, di pupunta ka rin doon. Ang hirap naman nun. Kailangan may conviction. So, sa katayo mo, magkaroon ka ng conviction. Tumayo ka sa sarili mo. Kasi minsan, nakikinig ka pa sa tao, umaasa ka lang sa tao, sumusunod ka lang sa tao. Susunod tayo sa Diyos kahit ang mga tao hindi sila sumusunod. Ano sabi ni Jesus? Malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami nagpalalakbay doon. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay, ilan lang nakakasumpong. Kaya hindi porket, sabi nila, let's flow with the crowds because numbers never lies. Mali. Yung people power, pag marami daw nagsasabi, totoo daw. Doon nga sa crucifixion, ang dami nagsisigaw doon, crucify him, crucify him. Ang dami-dami nun, totoo ba sila lahat doon? Pinapapako nila si Jesus. Hindi porket marami, totoo na. Hindi porket uso, makikiuso ko na rin. Nagigets nyo ba? Yan po ang sinasabi natin. We are not a sailboat Christian. Ano dapat tayo? Tapusin na natin. Nakita nyo yung mga sailboat Christian, no? Natutulog sa church. Kailangan pang tapikin siya. Ay, gising, matatapos na si pastor. Natutulog yung Bible, tinutuluan, ginagawang unan. Dapat meron kang conviction, nagdi-devotion ka. And they devoted themselves. Yan, tayo, di-devote natin sarili natin. Okay, last but not the least. Ito ang matindi. The steamboat Christian. Ano ka? Steamboat ka ba? Ano ba yung steamboat? Ang steamboat, wala hong nagsasagwan dyan. Hindi yan naglalagay ng sail para hanginin siya. Ang kapangyarihan niya galing sa loob. Kaya nga power within. Yung Holy Spirit, power of Christian within them. Yung tinatawag natin yung steamboat Christian, meron niyang internal combustion engine. Pag ginagatungan yung engine na yun, nag-aapoy, yun ang propel yun ang tumutulak sa kanya para siya ay umandar. Hindi siya kayang hadlangan ng malaking waves kasi may power siya. Hindi siya mapapagod kasi yung power niya galing sa loob. Hindi rin siya magdi-drip away dahil meron siyang direksyon. Yan ang tunay na Kristiyano. Steamboat Christian. May natututunan ba tayo? Kaya dapat ang bawat isa ay maging steamboat Christian, Romans 8:11. And if the Spirit of Christ, of God, Him who raised Jesus from the dead, is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit lives in you. The power living in you, yun ang nag-uudyok, tumutulak, nagbibigay sa iyo lakas para gampanan mo yung kanyang gustong mangyari sa kalooban niya na gawin mo. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Kaya ho tayo nakakatayo. Hindi tayo nayayanig, hindi tayo natutumba, bagamat maraming shakening. Pag sinabing shakening, pagsubok sa buhay yan. Na dumadaan sa atin, hindi tayo nagigiba dahil we are steamboat. Yung steamboat, kahit na malakas ang wave niyan, kaya niyang daanan. Kung paano kung robot ka, dumaan ng tsunami. Sailboat ka, dumaan ng tsunami. Lalamunin ka nun. Pag steamboat siya, talagang lalabanan nila yun. Dahil may power sa loob. Amen? The third kind of Christian is the steamboat Christian. The steamboat does not care about the current. Pakialam yun, kahit malakas ang current yan, pagka talagang dadaanan nila yun.
Ganon din po tayo. Wala tayong pakialam kung ano mang problemang dadaan sa along our way because we believe God is with us and the power of God living inside of us, we can conquer. We are more than conqueror in Christ Jesus who lives inside of us. Yan, mga kapatid. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang lalamya-lamya. Ang lakas mo pala eh. Nasa iyo pala si Lord, ba't ganyan ka? Oh, di ba? Di ba parang papatay-patay ang buhay, parang nawawala na ng pag-asa, parang hindi kayang lumaban sa buhay. Laban lang! Sabi mo, laban! Attack! Lumalaban ang mga mighty warrior. Winners never quit, quitters never win. Christian warriors keep on fighting. God is for you and with you. So it does not care about the wind. Oh, kahit na walang hangin, kahit walang uso-uso, siya, tatayo siya. Titindig siya para sa Diyos at mabubuhay siya para sa Diyos. Kahit walang suporta ng galing sa labas. Dahil alam niya kasama niya si Lord. It is powered by fire and water that turns the great propellers and moves it to its destination. Since tayo po ay may Holy Spirit sa puso, siya po ang nag-uudyok sa atin para maabot natin at marating natin yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Prepared for us in advance in Christ Jesus by God to do good works. Naintindihan nyo na ngayon ang buhay Kristiyano. Ito po ay patungkol sa kapangyarihan na Jesus, ang kanyang Holy Spirit na nananahan sa bawat buhay natin. Kaya always be sensitive to the prompting, impressions ng Holy Spirit. Amen? So therefore, regardless of winds or weather, the fact that the power of the Holy Spirit makes the Christian a steamboat Christian. So brother, sister, ano ka? Kayo na po ang maghusga sa sarili ninyo. Kilala mo kung sino ka at kilala mo ang sarili mo. Ikaw ba ang Kristiyanong gumagalaw sa sarili mong lakas? Ikaw ba ang Kristiyanong umaasa lang sa iba at sa uso-uso? Walang sariling diskresyon o disposisyon o commitment sa Diyos? O ikaw ang Kristiyanong pinananahanan ng Holy Spirit sa kanyang kalooban at inuudyukan siyang gumalaw, gumawa ayon sa layunin at kalooban ng Diyos. So dito po tayo nagwawakas mga kapatid. I hope you learn some wonderful message today. Nadadalin niyo yan habang kayo nabubuhay. Tandaan nyo, you have got the power. The Holy Spirit is in you. Uulitin ko ang talata na binasa natin nung umpisa, na itong salitang ito ay lagi niyong bubulay-bulayin dahil kayo ay pinananahanan ng Espiritu ni Jesus. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Acts 1:8, Ephesians 3:20, now to God, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is working within us. Christian, you are powerful. You are never been defeated. You will never be, because God is for you and will be with you forever. In Jesus' name, amen. May I pray for you, Father God, bless these people who understood the message that they have the power of Christ within them, the Holy Spirit, whom makes them and enable them to move, to do what God had prepared to them to do, which is good works and godly living. Bless their lives in Jesus' name. Amen. Good afternoon, everyone. See you next week. Bye-bye. We love you.